pagdayal sa inyong mga radyo. Nagasimya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpadlambo sa pagtuo. DXRyo Radio Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Imog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ato nga oras, 3 minutos pasado alas 3. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas, ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas, mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagsalamat mga higala, kumusta mayong hapon na sab kaninyong tanan karagod lawa adlaw nga Lunes pizza 22 nining buwan sa Enero. Hapit na ta mutugdon ngadto sa Pebrero, no? 2024 og manghinaota nga sa tibuok tuig pohon mamahon-pahon lang ta kining magpabiling himsog ang atong panglawas. Karon nga po na ang atong programa dili na ni pulso kundi sa MWF inyo babati ang atong programa nga Nuda Veritas. Kini mao nga programa gasayangan ko kung walay maminaw, way makadungog ning ato nga pagtuki sa Nuda Veritas program tungod kay mahinungdanon kay kini nga oras puno kini sa mga pagtulunan. Dili ni siya current events partner, no? Kundi kuan gini siya kining based on facts o kini base ni sa mga pangitabo nga may kalabutan na sa balaod nga gipanday sa atong kongreso. Sa lagtod nga pagkasulti, ang sagad nga mga butang atong isgutan dinhi may tungod kini sa balaod. So useful kay kini, mapuslanon kay kini sa atong mga igsuon, ilabi na sa mga igsuon nato nga naa nagpuyo sa daplin-daplin nga nahalayo sila sa sibilisasyon, nga dili sila kaayo updated sa mga balita labaw na sa atong mga balaod sa pagkakaron. So makalao mo nga pinaagi dinhi gitagan na kining usa ka oras nga programa para kaninyo. Ang programang Nuda Veritas doon na po kita kini YouTube channel, ha? Ato lang i-type diha sa YouTube ang Nuda Veritas CDO. Mulugwa dayon ang tanang episode diha. Ilabi na kato nga dili makadungog sa adlawan kay dunay trabaho, makaygayon gyapon sila sa pagpaminaw sa Nuda Veritas panahon sa gabi. Taas-taas kini kay ang i-post diha tibuok programa gyud, no? Aron nga mapura og matagbaw kamo ug masabtan po ninyo ang atong pagtakol sa mga pangutana or problema gikan kaninyo. I advise sa atong mga tigpaminaw nga aron matibok inyo pangutana dili maputol-putol, dito mo mag-dial sa 0917. Oy, pildita sa ato nga kuan, no? Problemahan ta sa kuan na size ang puste karon. Kaya nibaw pa kung size daog yun ta. Sayo na kay pagtultol na nga numero ba? Ang problema kay ang puste. Puste sa sipalko, okay lang unta. So ako balikon, 0917-704-3210. Mao na ang atong contact number sa katong mga pangutana nga tag-as para nga dili maputol-putol. Kay kining atong usa ka cellphone, kuan mo guni, gamay, o niya karaan pa dungan-dungan na ni Mampor. So dili kay ta makasalig nga ang tibok niyang pangutana mahakop sa mao nga gamay nga cellphone. So dirita sa Android nga cellphone aron nga bisan og 2 ka kilometro ang inyong ipadala nga pangutana ato gina siyang babasa. Ha?
O sige, di na tamaglangan kay init kayong palibot sa pagkakaroon. Akong gilantaw dito sa Gawas Part, grabe kainit ang panahon. Ha? O sige. Oy, may hapon kang Ma'am Faye Mundia. Gusto na ko unan sa Ma'am Faye kay basing gatiman siya sa iyang mga hayupan dia sa iyang kakiliran. May hapon ni mo Ma'am Faye. Tanaw na ko init ang palibot, so gialirungan man sa punong kahoy ang imuhang nataran, so dili kay problema para ninyo, no? Ang problema kana nakatungtong og bungtod nga wa gyud masalipdan. Una nga hatagan nato nga pagtagad ang pangutana gikan ni Junjun Makas, Nuda Veritas, buina mano ko Sir Frank, unsa di ay kahulugan aning absolute community property. Ngano magminyo ka na? Oy, John, abi nimo og magminyo ka? Wa ko kibaw unsa status ni John. Minyo na ba ni John? Mura pog dili, no? Ang makatubag na si Oliver Rakyod. Kay si Oliver, wa ginasukad mamakak. Oo. Pag ingon ni Oliver nga, Sir Frank, gaduda magyud kung John nga nakadawat. Pero gibakakan ko niya. Wala ba kumaanad nga gabakakan ko? John, may hapon bitaw ni mo diha, no? Akong balikon ang iyang pangutana, no? Iyang pangutana. Diyon lang ha. Nuda Veritas, buhay na mano ko Sir Frank, unsa di kahulugan aning absolute community property, ACP, no? Ang initial na ACP, meaning absolute community property or absolute community of property. Maura na, madawat na para nako. Alright, ato ning ayuhon pag pasabot, no, kay si Junjun kung sa manggaling kini siya John naaman ni sa atong karaan nga balaod sa Civil Code of the Philippines. Timanan na to ang Civil Code karaan na gikaini 1950 pa ni. Sa diha nga natukod og namugna ang balaod August 3 of 1988 nga mao ang Family Code of the Philippines, gisubli diha pagpasabot. Tulo ni sila sa lagtod nga pagasulti, ang description ubo sa Family Code of the Philippines nining relationship gitawag nga property relationship. Alright. Ang usan ini nga gatawgon ubo sa atong Family Code nga gatawgon og property relationship, no? Mao ang absolute community of property, ACP. Ubo sa atong Family Code, ang ikaduha nga naa diha sa atong Family Code gitawag og conjugal partnership of gains. Og ang ikatulo, timan ni John kay interesado ka magyud kay nini. Og ang ikatulo, separation of property. Complete separation of property. Kining tulo, akong balikon, ACP, Absolute Community of Property. Ikaduha, partnership of gains, conjugal partnership of gains. Ikaduha ni, no? Ikatulo, kining gitawag na to complete separation of property. Nahasuwat yun na sa Family Code. Ug mao kanay pilian sa mga kaslunon nga gusto og prenuptial agreement. Lain na sab nga isu atong itakol nini. Unsa man ang prenuptial agreement? Di ba? Ang prenuptial agreement mao kanang kasabutan sa umaabot nga pamanhunon og sa umaabot nga pangasawunon. Kini nga prenuptial agreement kinanglan nga i-ready kini, pirmahan kining mao nga agreement sa dili pa mahitabo ang pagkasal. Ato nang klarohon na mo nang gitawag siya og prenuptial agreement. Okay, unsa gani atong itawag nanang pagpili nato og asa nining tulo nga pwedeng kapilian nato oras nga magminyo ta. Mawala may prenuptial agreement or naa. Number 1, ACP. Number 2, conjugal partnership of gains. Number 3, separation of property.
Mao na siya John ang pilian. Na karon, kung doon na may prenuptial agreement, si umabot nga pamanunon o si umabot nga pangasaunon, ilan ang pilian asa. Ang kasagaran nga pilion, ang kasagaran ha, mao ang absolute community property. Ang ikaduha nga runner-up silbi, separation of property, ilabi na sa mga dunay mga propiedad nga ang butang talang panalitan. Morning akong na-experience kay dunay gari nga refer diri nato mahituon ning butang nga kanang makapamana og tagagawas, nakapangasawa og Pinay. So isig paniguro pud sila. So aron masiguro i-complete separation of property, iya og manage. Iya og manage. So kanang ICP mahimo nga kapilian sa prenuptial agreement. Kung dili ka mag-execute John o prenuptial agreement, pwede ba mag-ECP or absolute community property, Sir Frank? Pwede, walay problema. Now, unsa may status sa absolute community of property? Ang imong napanagya kapag kag motor, kapalit ka og bike, ulitaw ka pa. Okay. Kana nga property, pwede imuhang maisip nga conjugal property, pag-abot o pagkasal, makapangasawa ka na. Pwede ka na sa imong dadon nga to sa kaminyoon. Kapalit kag TV. Pwede na din siya maisip nga absolute community of property. Maupod si asawa. Si asawa nakapalit og isa ka kumkum nga alahas. Okay. Unsa man di ay ang unsa ni kini nga maisip unsa may classification sa mao nga property kon alahas. Di ba siya maisip nga personal property? Ang tubag ubos sa ato ang bisan sa karaang balaod ug sa family code. Basta nga ni jewelry, pwede ka na maisip nga absolute community of property. So imo nang tapukon conjugal silbi, no? Ang imuha og katos asawa itapok na ang inyong kinatibuk-an nga property o mo nang gitawgon og conjugal property. Now, kung mag-liquidate, magbuwag-buwag mo, gusto ninyo kanang judicial separation of property panalitan. No, that's another topic, judicial separation of property. So, i-dissolve ang property. No, doon ay annulment of marriage, i-dissolve ang property. So katong inyuhang napundar panahon sa kaminyoon o gatawgon nato og absolute community property katutungaon. Katunga sa bana, katunga sa asawa. Matunga lang na kung inyo nang nabayran ang tanang obligasyon, panalitan, nakapalit mo og makinas panahi, kay inyong negosyo panahi man. Worth panalitan 500,000 pesos. Okay? So, katong ato mga utang-utang, ato nato kuwaon sa ato napundar nga conjugal property, absolute community of property or conjugal property. Ang neto, ang sobra-sobra, ay pa bahinon sa bana o sa asawa. Imo nang nasabtan, no? Diferensya po ni sa gitawag na to og presumptive legitim. Lain sa to nga topic ay na lang to kay maglabad niya imong ulo. Focus ta sa absolute community of property. So mao na kung doon na kay utang uban sa imong asawa, sa day pa ninyo bahinon ang sobra-sobra. Nakabahin ka siguro or ang inyong sobra na ebot og 1 million, tungaon to ninyo. Gikan sa absolute community of property or conjugal property. O, naamoy pipila kita rin yuta, bahin. Tunga kita ang pagbahin na.
Kuha ni mo. Kadiyot lang ha. Akong cellphone nagpahibaw diri couldn't play video. Exit unya try again. Mura sa ni kantada. Kuan galag. Hinay atong internet siguro, Rick. Galag man, galag. I hope nakuha ni mo, John, ha? Nasabta ni mo. Tanawa ko no palihog, Rick. Kaya gatoy-toyok man ni ako, adere. Oo. Be, tanaw na to. O unsa na nahitabo. Diri sa pikas nga cellphone wala nya diri isa gatoy-tuyok. So dili na to mabasa ang iha kang kuan kang John. Anyway, na substantially na explain ko naman ang may tungod sa iyahang pangutana. Tulad ni tanawon sa kay niya may wala tay internet rek hinay kayo internet sing tuyok galag na para batoy laing pangutana si kinsa batong lain nga pangutana kaganina. Diyot lang ha. Mahubog yun ni kadugayan kay sige mang tuyok. Kadyot. Sulay lang ninyo kay diri sa pikas na ko nga Android na aman. John, pakikuan lang just in case og unsa mangaling John, paybaw ako og naalang-alang ka sa akong pag-explain kay aron may bawaan na to nga kuan. Gatoy-toyok man ni ako, Rick. Lipong gini kadugayan na ang diri wala sad ang si Wirutan nagakuan. Diha man tan ganina, Rick. Nagtan-aw ko no si Wirutan. Finally nakadawat ko diri sa Android og mensahe gikan mismo sa usa sa atong mga tigpamin na si Wirutan tuwa ni magpuyo sa abi ni mugto ani magpuyo sa patag bitaw to sa Italy. Tuwa sa Italy ga puyo. Dili ni siya ordinaryo nga tigpaminaw tuwa sa layoy. Mao na ang butang sa inyong na. Ay John, baliki ko og forward sa imuha nga pangutana. Unya si Oliver pod at the same time. Pero dili na ko masunod ang imong pangutana kay ako pang gipatan-aw ni Ricky ug unsa nang ako ang isa ka cellphone. Kadyot lang. Tingog sa kabaguhan, Radyo Okay, padayon ta din sa ato nga pagpanaguban sa atong tulubanon. Standby ka mo. Naulian ra buot, naulian ra. Bida na itong cellphone nga, tiguang na gani siya nga cellphone. No? Okay man na, pero di galusot ang pangutana. Mura na yung pangutana. Nugadagan man isa diri. Rick, okay, dere ha. Oliver Ampong Nalwal. Nuda Berita, Sir Frank, aduna ba'y katungod ang anak? Nga musupa kon pananglitan ibaligya sa ginikanan ang yuta maski di pa kasal ang amahan o inahan ni ini. Kadyot lang. Amo nang mga pangutana na day. Okay. Sige. Okay, si Oliver Ampong Nalwal, mangutana, aduna ba'y katungod ang anak nga musupak kon pananglitan ibaligya sa ginikanan ang yuta maski dili pa kasal ang amahan o inahan ni ini. Ambot nimo ipasabot nga nagpuyo-puyo si amahan o inahan unya na mga anak. Unya dayon ang mga anak nga labot-labot sa mga desisyon kabahin sa pagbaligya sa ginikanan sa ilahang property. Mo ba'y abot nimo ipasabot? Kung mauna
ang mga anak wala gyud bisan gamay nga katungod nga mag-apil-apil sa mga desisyon sa ginikanan. Ilabi na kon pagdispatsar, pagbaligya sa mao nga property. Kay ang mga anak dili pa kumpleto ang ilang katungod. Dili pa sila maisip nga manununod sa property iya sa ginikanan. Makasal man siya or dili. Oo. Atong bantayan sab nato at the same time kay naay lain nga matang sa panagtipon nga managlahi ang ilahang pamaagi ilabi na kon mag-sharing pero kini sa sharing maning nga isyo. Kini ang mga anak nagbuot-buot gusto sila nga mag-apil-apil sa mga desisyon sa mga ginikanan. Na ang wa ko lang lugar clearly masabti sa gipresentar ni Oliver mao kini ingon nimo maski dili pa kasal ang amahan ug inahan niini. Siguro bot niya ipasabot katong tag-iya, no? Si amahan ug si inahan dili pa kasal pero naa nakapundar sila property unya gusto nilang ibaligya. Pareha lang gyapon ang magakitabo. Ang mga anak walay labot sa mao nga desisyon. Desisyon kini diha mismo sa ginikanan, absolute kana nga desisyon. Dili na pwede nga naay mga kondisyonis part. Klaro kayo sa atong balaod nga nag-ingon nga ang mga bata wala pa hatagi og hingpit nga katungod sa pagpangidlabot sa mga desisyon sa ginikanan. Ilabi na ang kabahin sa pagdispose sa ilahang tagsa-tagsa ka mga propiedad, example ilang ibaligya. Kay nagingon ang balaod, ang katungod sa mga anak incomplete. Sa ato pa naaman nung galing pero dili kumpleto. Tungod kay dili man kumpleto, wa gid sila kagahom nga mag-apil-apil. Kano sa man makumpleto ang katungod sa mga anak? Ayha na kon ang mga ginikanan gikuha na ni Lord. Kay automatic ka na nga sila ang mga anak mao'y makasunod kay sila giila sa atong balaod nga compulsory heirs. Ang mga anak, ang surviving spouse, illegitimate children, giapil pag-enumerate diha sa atong balaod nga sila mao'y sumusunod. Pero kanang mamatay na pud atong ginikanan. Ang uban gakamatay na lang intaw ahat ang ginikanan kay gahinadlokon sa mga anak. Maghurumentado kay nganong dili ibaligya ang maong luna sa yuta. So angay kamo mahibaw ni. Ang mga ginikanan kinanglan i-assert ninyo ang inyong tagsa-tagsa ka mga katungod kasamtang buhi pa mo ang mga anak way kagahom. Wala sila'y bisan unsa or gamay madako man nga authority nga maglabot-labot sa pagdispatsar sa mga luna sa yuta nga iya sa mga ginikanan. Usbo nako while ang atong balaod nagingon nga mahimo silang sumusunod pero ilang katungod dili pa hingpit or dili kompleto. Na illegal term na nga gidescribe sa ato sa atong balaod part gingon na gisulti da inchoate right. Sa latod nga pagasulti incomplete ang mao nga katungod sa mga anak. Okay, sige Ber, salamat Ber ha. Roberto Olandria, good PM sir, always minaminaw. Thank you Mr. Roberto, no? Suroy-suroy ni Libs Motoblak. Noda Beritas, Sir Frank, unsay pwede ikaso sa establishment nga dili mo honor og senior citizen. Naibalaod na to na. Criminal act kana siya. Naibalaod na to na. Kay naka-experience sa una akong papa nga gibalibaran siya sa usa ka fast food kay wa nay say more kay wa may samok ang pagkatao sa akong papa iya na lang gipalabay ang maong panghitabo. Sa sunod kon ang usak establishment nay ubang mga establishment nga mga burkinto ug batasan naka-experience sa sabko ni ana. So kung argibyado kita, madto ta sa opisina sa Office of the Senior Citizen Administration, OSCA man na, letter A, ambot unsay meaning na ng letter A, no OSCA, Office of the Senior Citizens
administration man siguro kana adto mo magreklamo. Criminal act kini on the part sa ato ang mga establishment nga mag-deny dili sila mohatag og bilis sa senior citizen. Ako ba'y gapaabot lang ko nga para maka-challenge ko ni ana. Gapaabot lang ko. May ngani nga kining akong gapalitan okay kaayo bisan og value added tax exempted. Ito dito sa resibo. Dako kayo ang discount. Pero mind you, dili tanan nag-practice niya ana. So maintang matumngan ta kay ato ning i-challenge dito mismo sa korte. Okay, nala sige. Rodney, Nuda Berita, Sir Frank, aduna bay katungod among silingan nga ipasira among agianan or pathway ang usa ka lumulupyo nga squatter. Kadyot lang ha. Walay problema kung private property. Walay problema. Kung ang private property bukas sa publiko, iyan ang kabubuton. Kung ang private property owner na usab iyang unahuna, iya po ng kabubuton nga naman pribado nga property. Di na to na siya mabutan. Except, og naanay claim na to sa easement sa usa ka lugar nga pwede maagihan. Kana malalis ko na siya. Malalis ko na siya. Pero kung pathway, unya originally, gipanag-iya kini sa usa ka pribadong tao, di ka makapamugos. Dili na pa, o iyan ang labaton man panalitan, di po nimo mapugna na siya, iyan man ang desisyon. Nga naman, may nga man na diretsyon na sila, inyo ba din yung yuta? Amo man. Di ba? Pagilom diha. Luoy in taon ang mga lumalabay. So, dangop mo sa barangay kapitan, panalitan na, ga-claim mo og easement, so siguro ninyo nga pwede mo makaklaim sa easement. No? Kay basin unya og tagsa-tagsa ninyo langas nga do na mo'y easement sa right of way. Dili pwede nga tagsa-tagsa. Dili pwede. Naay mga guidelines po may tungod niya na. So subli, kung aduna ba'y katungod among silingan nga ipasira among agianan or pathway ang usa ka lumulupyo nga squatter. Agianan or pathway ang usa ka lumulupyo ang squatter. Ma-picture ko man no? Nga kung squatter ka, ikaw may magsira-sira, maaway ka. Abot ka sa barangay diha. So, magtinaro, magbinuutan sa isig kasilingan, ha? Sige. Salamat kayo. Wirutan is watching. Good afternoon ni Sandro. Alright. Si Ma'am Faye Mundia. Ay, nakuuna na ko greet niya, no? Ako pang iapil iyahang kumari si Pas Bunbun. Maying hapon, Sir Frank, karon pa ko nakaabot, gikan ubos. Nang marketing galing ni. Dili ko gusto mo absent o dili ko na siya mo gasto. Para panalitan sa property ni Ma'am Faye Mundia. Kana property ni Ma'am Faye Mundia, wala si Bisakin sa makasulod diha. Pwede na niya kuralon. Pwede niya na labaton. Kaya man nga personal or private property. Pero kung doon ay easement na diha na-establish, meaning, og doon ay easement na sabot, no, na-resolve ang conflicting issue as to the right sa ato mga kaisonan nga gustong mulabay diha mismo sa mao nga dalan. Kung makadungog mo nga doon ay easement sa right of way, nagpasabot nga nisugot ang tag-iya sa luna sa yuta, ang servient estate. Okay? Ma'am Faye, maayong hapon. Paspas siguro tungas Ma'am Faye da. Hadlok siya basin mo bali ang panahon ba maguwan. Gikan ni Septem Virgo. Nuda Berita, Sir Frank, kita nagpuyo ta sa demokrasyang nasod. Apan pwede ba makapasa og balaod nga may naay curfew mga minor de edad? Kadagan manggod mga latagaw sa minor sa tungang gabi. Pwede kayo mismo ang barangay. Kung ang inyong barangay diha wala maglumba og hagok, concern sila sa kaayuhan, kaluwasan,
o kabulahanan sa atong mga minors sulod sa atong kabarangayan, ang barangay council wala hukasi sa katungod. Ila na nga katungod sa paglantaw sa kabulahanan sa atong mga mulupyo ubos og sulod diha mismo sa barangay. Anytime pwede ka na sila magpalabang og usa ka ordinansa nga relevant sa mao nga problema. So, pwede kaayo mismo ang syudad, pwede. Anything na existing nga ordinansa ang syudad may tungod sa curfew. Apan lagi po diha sa barangay, ang atong mga law enforcer, di man sila diretso makataak diha. Ang pagpatuman sa balaod ilabi na sa curfew, gitugyan kana sa mga barangay tanod. So ang mga barangay tanod, kinanglan istrikto nga mag-take note, mag-observe sila sa problema sulod sa atong kabarangayan, aron sa ingon, kung doon ay ipahigayon nga meeting sa barangay council, ang hipi sa barangay tanod, maghandos og rekomendasyon bunga sa iyahang obserbasyon nga namatikdan og report gikan siyang kaugalingong barangay tanod nga, sir, panahon na nga magpalabang ta og ordinansa curfew sa atong mga batanon. Kay dito sa Purok 1, dito dapita sa Purok 4, sa Santa Cruz, Kamamanan, ila dool sa balay ni Richie Hinita, tuay mo kana mo kini. Oo, kinanglan gyud na ay ordinansang atong ipalabang. Gidid-an ba ang barangay kapitan sa pagsagop or ang barangay council sa pagsagop og maong ordinansa? Wala sila didi. In fact, malipay pa ang katawhan sulod sa barangay ngang ilang barangay council sa tanang o sa nanglabay ng daghang katuigan nakanuna ra gyud sa pagsagop sa mao nga ordinansa. Okay, kadiyot lang ha. September Virgo. Mo na ni ako nabasa. Mo na ni ako nabasa. Okay, sige. Salamat lang po. Thank you. Og kakato nga dunay mga follow-up question, mahimo nga inyo kining buhaton ato nang basahon pod, no? Kay naputol man to ganina, i-review ni og maayo ni Ricky, nasubay na namo, no? Nasubay na namo ang maong problema. Yun lang ha. Okay. Nagpuyo tas demokrasya. Okay, manani. Alright, sige. Akong gi-review. Mano ko, Buena mano si John Macas na review na ko unsa di kaulugan. Nabasa tanay ha. Ang iyahan ni Oliver, doon na ba'y katungod ang anak nga musupak. Okay, ato na ning gitubag. Ang ihapod nga senior citizen ID nga isyo, ato na sa ding nabasa. Niya dayon na doon na ba'y katungod ang among silingan nga ipasira among agianan or pathway ang usa ka lumulupyo nga squatter. Og iyahang yuta way problema. Ang problema kung dili iyahang yuta. Okay, sige. Si Ma'am Faye Mundia, akong gi-review na ko ni diri sa pikas kay basin og naay sipyat. Okay, sige. In kaso og doon na mo'y dugang mga pangutana, pagsaba lang ha. Pagsaba lang kay aron review na to. Dirita sa walk-in, kadiyot lang, kay dirita sa 0926. Kadiyot. Katong tagas nga pautana, pero kanagi suggest nako nga dito mo paingon sa atong pikas nga numero 0917 704 3210. Okay, bisan pa og taas, sigurado gyud na nga atong mabasa. Dito lang ha, kay napalo nga isa katong gamay ba. Kini yung cellphone na, pero di ni mahimo nga ato ibalibag. Kay naamay mo punit nini. Ang katawan na pagpunit, ilang iuli diri sa Radio Ultra, sa Sir Public Service, nakapunit may cellphone sir muraman og nadunggan ako, murag iyahan ni Frank. Malas gi kayo, nakabalik ang cellphone. Diyot lang ha. Ka-loading pa sa ming isa sa right niya na. Tanaw na ko og
Mao na ni murag Nuda Veritas question. Sir Frank, good PM. Kadto lang. Ani ay akong pangutana. Ang usa ka magtiayon nga legal sila nga gikasal apan walay anak sa ilahang pagpuyo sulod sa 10 ka tuig. Unya namatay si lalaki ang bana o kining patay na bana usa sa manununod sa katigayunan sa iyahang mga ginikanan. Oo, nga patay na usab ug aduna siya duha ka mga igsuon nga buhi pa. Ang pautana karon, mabahinan ba ang asawa sa katigayunan nga bahin sa patay niyang bana? Salamat sir, pwede. O pwede kay minyo naman sila. Di ba? Nagbinahinay siya sa property. Wa man siya anak, kunya buhi pang asawa, pwede. Kung panalitan na matay ang igsuon, no? Kung panalitan na matay ang igsuon, ulitaw siya, no? Ulitaw siya, namatay ulitaw, wa siya mga anak. So, adto ta paingon sa collateral relatives. Paingon sa pag-umangkon. Basta nga ni walay direct nga mga sumusunod, collateral kita mo paingon. Collateral. Now, at the time nga namatay ang bana, kung buhi pa ang asawa, no, acquired na niya ang right to succeed. So, kung nabahinan niya ang bana, o niya, namatay, no, walay anak, yung asawa, kay buhi pa man, ato makapaingon. Nga naman, kay siya may surviving spouse, siya may sumusunod. Siya may sumusunod. So, dili na makapaingon sa bisan kinsa diha ay butang talang panalitan mga pag-umangkon o mga igagaw unsa pa diha, dili kay naa may surviving spouse. Klaro man sa atong balaod nga kung mamatay si bana, ang manununod gi-enumerate surviving spouse usa na ni ana. O ang number 2 sa enumeration mao ang surviving children. Na wala man makapanganak. So dito sa asawa makapaingon. Kay siya usaman sa gi-enumerate diha sa atong balaod sa law on succession. Pwede siya. Okay? Kadyot lang ha. Ato sa ning tan-awon og naa pa bay laing pangutana diri sa pikas. Kadyot. Kay hinayon na kog tuplo kay kuan kining unsa niya basin unya mapalong na pud ba. Nasabtan ko na ang kuan kaganina doon na nag-text nako. Nasabtan nako kanang bitaw nga lisod tungason kuno kaayo nga parking area sa uptown kanang isa nga building ambot siguro lang ipasabot. Tinuod na ako nawala ko diha gabi man gud pud to. First time ko nakasaka. Tinood ng inyong observation. Okay, nala sige. Salamat ha. Pwede ba Okay, nala sige. Thank you ha. Doon na tayo isgutan din Murag follow up ni partner, follow up ni kay one time doon na nakapangutana nako nanawag ang concern kagabi Okay, muragwa na ko ma-explain og maayo. Kay dunay nangutana manggod nga ang apelyido sa iyahang illegitimate child nakasunod sa apelyido sa bana o sa iyahang sa lalaki, illegitimate father. Unya, ambot unsay nahitabo, siguro dili na maayo ilang relasyon, basin ang laki dili na magpakita ngadto siyang sa babae, pas muna baka mag-support ug sa pagkaha. So nakauno na ang usa ka mama ngayang bawiyon ang apelyido sa
illegitimate father. Iyang ipasunod sa iyang apelyido. Siya mismo po ang nagpadumdum sa akong tubag. Believe sa ko, kay ako nga hapit naman makalimot. Nga, ang ako ko nung tubag, nag-ingon ko nga, it is but normal that the illegitimate child has to inherit the family name of the mother. Sakto man, kadumdum sa ko nga, mao ka na ang ako ang rason. Sa esplikahe o pasabta og maayo, kay murag dili na mao ang main nga question. Siguro ang kuwang, ang procedure on how to retake or withdraw and finally abandon sa mao nga apelyido gikan sa lalaki og iyang bawion iuli na ngadto siyang inahan. Sumusunod siya sa apelyido siyang mama. Mo nang pinaka-normal, and that is the general rule. Alright. So, unsa may laing rule kay naa makay general. Ana gid siguro sarhento diha atong tanawon. Ubos sa atong pamalaod karon sa family code nag-ingon na kung doon na tay anak nga illegitimate, ang apelyido nga sundon, why middle initial nga ni gikan ang lanan ni diretso sa apelyido. Ang apelyido nga sundon sa illegitimate child, apelyido sa mama. Mandatory ka na part. That is the general rule. Ang exception ni Ana, mao, kung ang bata below 7 years old, gusto niya nga gusto na ko, papa, kita may snack mi dito Jollibee. Yang apelido papa ba, gusto na ko nga, maupoy akong sundon. Pwede ba na? Dili automatic. Maghimo sa ka og sort, mura bitaw og hangyo in a form of affidavit nga mangayo ka og permiso sa bana inon ta lang. Nga pwede ba lab nga ang apelyido nimo ako ipasunod sa atong anak nga si Junior? Unsay buhaton sa lalaki? Ang lalaki in reply to that, tural happy siya, no? Maghimo pod siya og private handwriting note or handwritten note, pwede na. Pwede siya makabuhat og affidavit acknowledging sa mao nga hangyo nga pwede ka makagamit na nalugar ang lalaki, no? And so katong affidavit nga gi-prepare sa mao nga lalaki, itong irehistro sa city or sa local civil registrar para ma-annotate dito nga siya makasunod sa apelyido sa lalaki. Alright, kaya nag-away man. Now, before sa pagbawi, naapay additional nga reminder. Managingon ko nga mo ng general rule. Kay ang mga exception na part, o dili man ingon exactly nga exception, citing a circumstance whereby the child can inherit and use the family name of his father. Kay mao man na, pero na ay mga inunta lang, an exception kay general rule may inherit man. Ang exception nag-ingon nga nitong March 19, 2004, napalabang ang balaod nga pwede ang mga anak nga illegitimate makasunod sa apelyido. Okay? Labi karo wa ka mataw panian ang mga panahon na. Kung nataw ka before 2004, dito ka magsunod sa apelyido sa imong mama. Because there is no law at that time that allows the use of the family name of his illegitimate father. March 19 of 2004, nilugwa ang Republic Act 9255 nga nagtugot nga pwede na makagamit sa apelyido sa amahan.
Okay? So kung pananglitan gitugutan paggamit, it carries with it nga pwede sa nimo nga mapa-withdraw. Ilabi na kung gaaway na mo. Na kung ang bata na tao after 2004 nag-enjoy na sa iyahang apelido sa amahan, unya gaaway ang manag-uyab. Pwede bang mabawi? Why not? Di ba? Na unsaon man nga pamaagi, go to court and ask the order from the court nga makagamit ka sa imuhang apelido as a mother kay illegitimate child man ni. Meaning, musibog balik. Sibog balik. So, without court order, mag-practice gapon siya sa apelido sa iyang illegitimate father. But if there is a court order, kadto nga court order gikan sa korte, dadon kadto dito sa local civil registrar. Ipakita dito, ma'am, sir, na desisyon gikan mismo sa korte sa RTC nga ang apelido niya kanhe sa akong uyab nga love ko man to pero grabe gi kayo nagmahay gi ko niya. Ibalik ang apelido dire na nako. So, ang desisyon annotate dito sa iyahang sa record sa local civil registrar's office unya makagamit din siya balik sa apelido siyang inahan. Muna ang pamaagi. Munang mga pamaagi. Dili automatic ha. Na ay reckoning period o kano sa ka maka-enjoy. So all those children nga natao onward 2004, March 19, 2004 is now allowed to withdraw the family name of his illegitimate father, which he used to do that and to practice. Bisan sa record sa eskwelahan, ang iyang apelido siyang amahan. So, mubalik ta sa uno sa record, inahan na sab ang gamiton ng apelido. And therefore, we need to have a court order para walay lalis. Mao na ang pamaagi. Ha? Sige, kadyo lang ha. Grace Dawal Palamini Frank Guapo. Ganahan kay kuda. Ma'am Grace, may nga po nimo, radyo ra ko naminaw nimo sa la signal pangitaunon. Lagi sa kuan sa ato ang internet, no? No, sige. Ni ang picture ni Ma'am Fimundio. Ni gawas dere. Mo din ang panagway ni Ma'am, no? Sige. Sige, salamat. Gawas man diri sa internet. Lagi-lagi. Pero dito speakers, wala. Sige. Salamat kayo. Unsa na ba oras? Hapit na. Layo pa na. 7 minutes pa. Dito lang ha. Sige. Niya ko'y lain nga walk-in nga pangutana. I hope na-resolve na nato itong apelido, ha? Oo. Idot. Akong tanaw na ko dere. Padayon nga pagtubag sa pangutana sa... Sige. Idot, akong tanaw. Maristro ba, Sir Frank, ang yuta nga pulos naman nangamatay ang seller o ang buyer? Di ba natubag ko na ni? Just to review, kaya wala ko markahig check, no? Maristro man. Maristro kay, o nangamatay na si seller o buyer, no? O namatay na siya, na may deed of sale. Gawas og walay deed of sale maglisod. Na may deed of sale, notaryado pag yun. Oy, kadaghan na ta nagsulti ha, ang deed of sale dapat notaryado. Ha? Para madawat na sa BIR. Kay peligro na kayo. Himo-himo mo diha na naay execute mo or naga baligya o niya naay nagpalit sa inyong yuta pero di ay wala gyud insakto nga recording ni ana
malas gyud kay di man mo transfer ang pagpanagiya sa luna sa yuta gikan sa seller ngadto mismo sa buyer. Now, bisan og nangamatay na pero naay deed of sale, absolute deed of sale, unya pirmado sa mga nangamatay, notaryado pa. So ang ilang mga heirs diha maunay maga follow up for registration or transfer from the previous owner certificate of title ngadto mismo sa bag-o. Pwede bang manganak? Anong dili man pwede? Di ba usually in the contract na ay naka-stipulate diha? Heirs, assigns, o di ba? So di ba ang mga anak nga mag-follow up, dili ba di sila heirs? Heirs. And so therefore, doon na sila personality nga makabitbit sa maong mga papilis, paingon dito sa BIR para magbayad silang buwis. Okay? Sige. Klaro na ha? Klaro na. Next nga pangutana. Sir, Frank, makadawat ba og donation ang gi-adapt nga bata? Pero ang problema lang kay walay papilis may tungod sa adoption gikan sa korte. Okay. Sayo na magani. Usually good ang practice na to kanadto. Mura bitog verbal, gi-adapt ko na siya pare. Mao ba pare? Pero strictly speaking, he or she is not adopted legally in accordance with the law. Kay walay formal order or adoption nga nakuha na to gikan mismo sa korte. And therefore, dili niya ma-enjoy ang katungod isip usa ka adopting child. Kay ang katungod sa adopting child, maura pod ang katungod nga napahimunsan sa mga legal nga children, mga anak, mga bata. Mao gyud maka-inherit ingon na. All right. Nagkaron, nahinay ka na. Nagingon iyang silingan nga isumbong ta ka kay nakasupak ka sa balaod. Ga-adapt ka, nga wa ka may papilis, bantay ka. Nanaon lugar. Galabad imo ulo na pare. Kay unsao man nimo nga labi-labi ka palangga, tiguang ka, giatiman ka. Palangga ka sa imong adopted child. O, di ba? Mapinanggaon nga adopted child. Alright. Unsay buhaton? Para nga dili siya ma-discriminate in terms of kining mga propiedad, pag-distribute sa mga propiedad. Pwede ba? Ang pangutana mao nga siya, bisan og walay formal nga adoption, maka-enjoy ba gyapon kaha siya kung isgutan ang distribution of property ngadto sa mga anak? Ang adopted child maka-enjoy ba? Ang pangutana, yes. Sa bisan og walay formal adoption ngano man di ay mangita og pagi. Pasikot-sikot sa balaod. So, ang amahan o inahan mag-execute og deed of donation. Ano na maor gyapon? Di ba? Naagyapon siya madawat. Kining tinuod nga dugay na ang mao nga anak, giisip sa ginikanan, kuno nga adopting parents nga ilang adopted child, pero di ay way mga papilis, kay naay mga marites nga gahulga nga isumbong kay nakasupak sila sa balaod kay walay formal nga adoption. Alright. Basig na sina lang. Diba? Aro nga dili siya mabahinan sa mga kabtangan o kabiling gikan sa ginikanan. Ang laing paagi, mag-execute ta og deed of donation, ihatag na to ngadto sa atong adopted nga anak. Basta lang dili maligsan ang naka-reserve nga legitimate sa mga legitimate children. Amot ipasabot nga basin maghinubra ang donation, no? Basin maghinubra unya ang donation, hantod nga nakibingan na minusan, nagamay-gamayan ang iyahang legitimate sa legitimate children. Kinanglan ato nang iuli kung maghinubra. Pinagi sa collision. Okay? Sige, kadyot lang ha, kay nipaka diri ang kuan. Si Alfio Arindain. Kadyot lang, sa kuan ni Ormoc City. Oo. Kumusta ang signal? Ini nga po na, sir. Nuda Berita, Sir Frank, baing hapon.
aduna kami nasunod nga agricultural land sa among ginikanan. Tenant kamo. Oo. Dili pa titulado. Giwave nako ang akong share adtong higayon nga nangamatay among ginikanan o gihatag ko ako akong bahin ngadto sa tulo nako ka mga manghod. Ako man ang kamagulangan. Napatituluhan sa ikatulo nako nga manghod lalaki tungod sa programa ni PRRD. Nabahin sabdaan nilang tulo ang titulo. Karong gusto sa akong manghod lalaki, ngay ihatag ayang bahin ngadto sa tulo nako ka mga anak. Adi ay. Ikaw pa'y wave, unya karon ihatag na po sa imong igsuon, pabor sa imong mga anak. Gikinanglan ba nga mag-wave iyang tulo ka mga anak? Ito ta, kinsa mga anak na isa koan? Kining unsa ni sa katong imong igsuon, pwede. O kay sila god automatic man sila nga sumusunod. Oo. Automatic man sila mga sumusunod. Gikinanglan ba nga mag-wave iyang tulo ka mga anak? Kanako unta iya ihatag. Dili man ko interesado. Dili kasi interesado. Retired US government employee ako. Manghod lalaki. Di ay. Dugay ka na. Unsa may mo trabaho dito di sa gawa, sir? Marites lang gamay, sir. Pasensya. Pwede sad nga dili ni mo tubagon. Doon na sab siya mga real properties dinhi sa Pilipinas. Kadyot lang. Ato ning klarohon. Abi na ko siya ang US kadyot. Retired US government employee akong manghod lalaki. Yung manghod ay doon na sab siya mga real properties dinhi sa Pilipinas. Oo. Now, assuming, sir, nga nabahin-bahin na, no? Kung nabahin-bahin na, nakapangalan kini sa kinsa, siya gyud ang makabuot o kinsa iyang pwedeng matunulan. Kasi may na-restro iyang mga pangalan. Alright. Kung panalitan na siya mga anak, nabalak ka lang siya kay Basig Argibiado, no? Apan konbinsido ang iyong mga anak nga willing sila i-waive ang ilang katungod o ihatag kini ngadto sa lain, kana ang labing sakto nga pagbuhaton. Gitawag nag extrajudicial settlement of estate with waiver. Ang nag-waive na ang mga anak. Saan na itong retired US government employee. Kay ako pagsabot nga nakapaingon sa ilaha. Pero willing po siya nga itugyan, siguro sobra-sobra ng property. Mara na, sir, no? Ang pamagi. Para nga to walay argibyado. Kay lain ra ba kanang mga hubog na ta, benyo pare. Ako man ang yuta, pare. Mingon sa ta sa pare nga, dili pare. Ako ginoy, sen. Wa ko makaperma og Weber. Wa mo perma gina sa Weber para wa na siya labot. Sige, ingon na lang. Extrajudicial settlement of estate, no, with Weber. Ang mag-waive na mao katong dili interesado nga mag-inherit. Unya dayon ang makadecide for the extrajudicial settlement of property mao katong mga heredero, mga heredero. Okay, nakinsa man ang mga heredero o katong mga anak sa usa ka US government employee retired. Okay, sige, salamat. I hope sakto ang akong kidig panabot sa imong gipresentar nga problema nga matay among ginikanan ug gihatag ko akong bahin ngadto sa tulo nako ka mga manghod. Siya silbi si Sir Alfeo. Ako man ang kinamagulangan napatituluhan sa ikatulo nako nga manghod lalaki tungod sa programa ni PRRD. Kita mo na, no? Dagan na kayo mag-mention PRRD. Nabahin sabdaan ning nilang tulo. Nabahin sabdaan nilang tulo ang titulo. Sa to pa, iya na sila panag-iya.
karon gusto sa ako banghod lalaki nga iyang ihatag ang iyang bahin ngadto sa tulo nako ka mga anak. Oh. So in fact dinhi pa lang pwede donation. Deed of donation pwede. Pwede ma-execute silbi ang deed of donation. Gikinanglan ba nga mag-waive iyang tulo ka mga anak? Kinanglan sir para nga ngadto wala na gyud mo RGBR. Oo. Kanako unta iya hatag dili man ko interesado. Hayay sad ni siya kay dili interesado kanang uban sir abi nimo magpatay. Oo kay sila mo interesado. Retired US government employee akong manghod lalaki. Surti ka sir, doon na sabsiyay mga real properties din sa Pilipinas. Okay. Kanang real property iya gina not unless og masabi ang na iya na po kanang ihatag siya mga pag-umangkon. Alright, wa na tayo kung panaduguras din sa atong pagpanaguban sa atong tulubanon ang atong programang Nuda Veritas. Salamat kayo Mr. Arindain Alfio Arindain diyan dapita sa Ormoc City, no? Salamat ta sa iyang pagpaminaw kay buntag man sa pulso god. O naminaw siya siguro sa atong plugging kaganina nga maminaw sa pulso. So nadunggan niya kining maong nga programa dinhi. Idot lang dunay niabot diri nga Nuda Veritas question ha. Kada na ako'y pangutan akong bana namatay niya kasado mi kadjot lang ha. Nahutlan ta sa oras ma'am ugma sa adlaw ron Monday. Miyerkules first topic kini o first question nga ato kining basahon karong Miyerkules pon pabuta lang ko ha puhon ha unahon ta ni pagtuki kini imong pangutana namatay ako nung bana na ako'y pangutana akong bana namatay niya kasado mi pero wala anak makasunod ba ko sa iyang property ug naa sa iya anak sa unang asawa ako ikaduha nga asawa atong resolbahon ang inyong ikaduha nga ikaduha nga asawa legal man ka dili man ka at the same time okay na uban at the same time so aton ni isitol ha meantime i-anticipate ako mga pangutana kay aron pod imo mapadala ang tubag ha sige alright dirita sa hilisgutan nga importante sa ato ang nandan nato nga topic no. Dot lang ha. Dot lang. Kagahapon man ni nga libog na. Okay. Kadot lang ha. Ang tinuod lang galibog na ko. Mao ba ni Rick niingon si Jesus kung andam ka mo dawat sa pag-antos mapagaan mo ang akong gipas-an nga krus. Ako balikon. Niingon si Jesus, kung andam ka mo dawat sa pag-antos, mapagaan mo ang akong gipas-an nga krus. Kini karong gabi alas 6 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra o ba ni Ma'am Curly. Sagad sa atong kauban, Ricky Langga ako moingon, dagasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon kaninyong tanan.